Magandang araw po sa inyong lahat. Nandito na naman po si Ate Fatima upang ibahagi sa inyo ang kwento ng ating fifth letter sender na itatago natin sa pangalang Ana. At ang kanyang kwento ay pinamagatang Ang aking pamilya. Dear Ate Fatima, bago ko simulan ang aking kwento, ay binabati ko po kayo ng isang magandang araw. Naway nasa mabuti kayong kalagayan at masaya habang binabasa ang aking kwento. Binabati ko rin po ang iyong mga tagapagsubaybay. Ate Fatima, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Ana. At ito ang aking kwento. Sampu kami magkakapatid. Puro lalaki ang panganay. Pangwalo ako sa aming magkakapatid. Dalawa lang kaming babae, ako at si Bunso. Dahil sa hirap ng buhay namin, Ate Fatima, walang nakatapos mag-aral sa aming lahat. At maagang namatay ang aming ina. Sa kadahilan ng sobrang pag-isip niya sa kapatid naming lalaki na namatay sa giyera doon sa lugar namin. Ate Fatima, simula nang namatay ang aming nanay, ay naging magulo na rin ang isip ng aming ama. Kaya, naging watak-watak kaming magkakapatid. Kami, ng bunso kong kapatid na lalaki, sa tito ko nakatira. Yung bunso ko namang babae, sa tita ko naman nakatira. At yung iba kong mga kapatid, may mga asawa at anak na din sila. Mahirap din sila kaya wala kaming malapitan para hingian ng tulong. Ate Fatima, nagsarili kaming maghanap buhay. Para lang sa sarili ko kasi di sapat kita ko at minsan si tatay ko lang ang nakakasama ko. Di ko siya maiwan-iwan kasi ako lang ang malaki niyang anak na babae. Nasa 16 na taong gulang ako noon. Dumating ang araw na nakapag-isip-isip ako, Ate Fatima. At ang sabi ko sa tatay ko, Tay, mag-a-abroad na lang ako. At ang sagot naman ng aking ama, papaano? Wala tayong panggastos sa'yo. Ate Fatima, may kaanak kami noon na bagong dating galing abroad. Doon ko pinapunta ang aking tatay upang manghingi ng tulong. Sa madaling salita, Ate Fatima, nakakuha ang tatay ko ng 3,000. Pocket money ko yun, Ate Fatima. Subalit, ang 3,000 na yon ay uuwing 6,000.
yung pera ng tiyahin ko at ganun na lang, Ate Fatima, ang kasunduhan namin. Pumayag na ako at dumating na ako sa Maynila at tapos na rin ang lahat-lahat ng aking mga papers sa awa ni Allah papuntang abroad. Sa paghihintay ko dyan sa Manila, nakatuloy na rin ako sa Saudi Arabia ako na destino. Naging mabait naman ang aking mga amo, Ate Fatima. Nakatulong na rin ako sa mga kapatid kong nag-aaral na dalawa puro bunso at lalaki at babae. Dumating ang taong mag-graduate na sila ng grade 6. Ate Fatima, wala man ako sa tabi nila kasi dito ako sa abroad na nag-iiyak na lang ako. Sabi ko, di ko man sila mayakap at mabati sa araw ng kanilang pagtatapos ng elementarya. Kasi noon, wala pang internet. Tawag-tawag lang, isang beses sa isang buwan. Isang beses sa isang buwan ko lang marinig ang boses ng aking mga mahal na pamilya. Ate Fatima, tanging ang bunso kong kapatid lamang ang hindi ko na nakakausap. Sapagkat simula nang nawala ang aming ina, ay doon na siya tumira sa aming tita. Dumating na ang panahon na uuwi na ako galing Saudi Arabia, Ate Fatima. Masaya na ako kasi makakasama ko na sila. At dumating na ako, Ate Fatima, nakasama ko na sila kahit ilang buwan lang. Kasi babalik din ako sa abroad. Sapagkat hindi sapat ang aking kita. Maraming bayaran. Nung dumating ako, kaya bumalik ulit ako sa Manila. Ate Fatima, pangalawang balik ko ay sa Kuwait naman ako na destino. Nakarating ako sa mga amo ko at naging mabait naman sila sa akin sa awa ni Allah. Nakakapagpadala din ako sa tatay ko. Lumipas ang ilang taon na ako ay namalagi sa Kuwait, Ate Fatima. Lagi kong tinatawagan ang aking ama. Sapagkat miss na miss ko na siya. Nag-uusap naman kami ng tatay ko lagi. Sabi niya sa akin, kailan daw ako uuwi? Matagal na rin ako sa mga amo ko at umabot sa 6 na taon ako doon. Kaya sobrang na-miss ko ang tatay ko, Ate Fatima. Lumipas ang ilang buwan, tumawag ulit ako at ang sabi ng tatay ko, maghuhulog daw ako ng pera. Kasi meron daw silang problema. Yun pala, ang bunso kong kapatid na lalaki ay mag-aasawa. Di naman ako tumanggi, Ate Fatima. Nagbigay ako ng 60,000 pesos para sa bunso naming magkakapatid na mag-aasawa na. Natapos na rin ang kasal niya at nagkaroon ng anak na isa. Naisipan kong tumawag ulit sa tatay ko at nag-usap kami, Ate Fatima. At ang sabi niya sa akin, uwi ka na
kasi di mo na ako maabutan. Umuwi ka na kasi hindi mo na ako maaabutan ng buhay. Nanlalambot ang puso ko noon, Ate Fatima, sabay napaluha na rin. At ang tanging sagot ko sa aking ama, hintayin mo ako at uuwi din ako. Isang araw, nagsabi ako sa amo ko na uuwi ako ng Pilipinas. Pumayag naman ang aking mga amo. Sabi nila, August, uuwi ako. Tuwang-tuwa naman ako. Sabi ko sa sarili ko, makikita ko na ang aking ama. Yun pala, Ate Fatima, patay na pala ang aking mahal na ama. Nung July, di nila sinabi sa akin na July pa pala nawala ang aking ama. Tanging larawan lang ng aking ama ang aking nakita. Yun na lang ang aking pinagmamasdan habang umiiyak. At ang sabi ko na lang, bakit hindi mo ako hinintay? Lumipas ang mga buwan, Ate Fatima. Bumalik ako ng Maynila. Tinubos ko muna mga niyog naming nakasanla. Kasi sabi ko, para sa mga kapatid ko. At ako ay umalis na, Ate Fatima, patungong Maynila. Upang magbalik ulit sa abroad. Subalit, Ate Fatima, habang ako ay nasa Maynila, hindi na po ako nakatuloy papuntang abroad. Sapagkat nakapag-asawa ako sa Maynila. Doon ko po nakilala sa Maynila ang tatay ng aking mga anak. Hanggang sa nagkaanak kami ng 3. Isang babae, 2 naman ang lalaki. At nung nabalitaan ng mga kapatid ko na nakapag-asawa ako sa Maynila, ay sobrang nagalit sila. Sobrang galit sila sa akin, Ate Fatima. At ang lahat ng pinaghirapan ko sa abroad ay pinagsasanla na nila at di na natubos pa. Lumipas ang mga panahon, Ate Fatima. Namatay ang asawa ko diyan sa Maynila. At dumanas ako ng hirap sa buhay. Kung ano-anong trabaho na ang aking pinasok upang mabuhay ko lamang ang aking 3 anak. At nang makaipon ako ng konti, pinauwi ko ang mga anak ko sa lugar ng aking asawa. At sumunod din ako kasi ayaw ko namang mapahiwalay sa aking mga anak sapagkat mahal na mahal ko sila. Nang dumating na kami, Ate Fatima, sa lugar ng aking asawa, naghanap buhay naman ako doon upang pangtawid gutom naming mag-iina. Panganay kong anak ay nasa grade 2 pa lamang pa. Yung bunso ko naman, 2, di pa nakapag-aral noon. Dumating ang araw na napapaluha ako pag tinitingnan ko ang aking mga anak.
naghihirap sila. At ayokong makitang naghihirap ang aking mga anak. Kaya, nakapag-isip ako, Ate Fatima, na mag-abroad ulit. Kasi wala akong masandalan sa mga panahong iyon. Dumating ang araw na nagpapaalam ako sa mga anak ko. Sinabi ko na sa kanila na mag-a-abroad ako upang maibigay ko ang lahat ng kanilang kagustuhan. Naintindihan naman ako ng aking mga anak, Ate Fatima. At sa awa ni Allah, nakatuloy din ako. Lahat ng hirap na dinanas ko sa buhay, nasuklian din ng kahit konting ginhawa. Sa ngayon, nabilihan ko na rin ang aking mga anak ng 2 motorsiklo. At yung panganay ko, kompleto na rin siya ng gold. At tuloy-tuloy na rin ang pag-aaral nila. Mula nang nasa abroad ako, Ate Fatima, hanggang ngayon, dito pa rin ako nagtatrabaho upang maibigay ko rin ang pangangailangan ng aking mga anak. At hindi na rin ako naghanap pa ng ibang lalaki, Ate Fatima. Masaya na ako sa piling ng aking mga anak. Hanggang dito na lamang po ang kwento ng aking buhay. Maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Ana. Ating napakinggan ang kwento ng buhay ni Ana. Ginawa niyang lahat para sa kanyang pamilya at maging sa sarili niyang pamilya. Nagkaroon siya ng asawa, nagkaanak, nawala na naman ng asawa, at hanggang ngayon siya pa din ang kumakayod sa kanyang 3 anak. Maraming salamat sa iyo sa pagbahagi ng iyong kwento ng buhay, Miss Ana. Ang tanging masasabi ko lang sa iyo, magpakatatag ka pa lalo. Naway bigyan ka ni Allah ng malakas na pangangatawan upang maitaguyod mo pa ng maayos, ng maluwalhati ang pagpapalaki palalo at pagbibigay ng kaligayahan sa iyong mga anak. Saludo po ako sa iyo sapagkat hindi ka na rin nag-asawa pang muli. Talagang ibinuhos mo ang sarili mo sa iyong mga anak. So yan guys, sa mga gustong magbigay ng payo kay Ana, comment nyo na lang po dyan sa comment box. At sa mga gustong magpadala po ng kwento ng buhay ninyo dyan, i-PM po ninyo ako sa aking Messenger. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dyan sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na po. Yan, inuulit ko po. Maraming salamat sa iyo, Ana. Yan, sa mga tagapagsubaybay ko, maraming salamat din po sa inyong lahat. This is Fatima Arab na nagsasabing, alagaan ang pamilya habang nakikita pa ninyo sila. This is Fatima Arab signing off.